Yun, rock and roll Friday. Magandang gabi sa inyo guys. Welcome dito sa ating last day ng ating challenge. Tawag na 5-day challenge because in the next 5 days, you should be able to run your campaigns and you have a clear understanding of how it works. No? Basically from the business portfolio, how to set it up, how the Facebook auction works, how to set up your campaigns from scratch, what are the metrics that you need to understand inside Ads Manager. That's day 4 and day 5. How to calculate your profit, how to calculate your ideal cost moving forward so that you become profitable. And tatlo kasi yan eh, predictability, scalability, and profitability. Tama ba sabi ko? Predictability, scalability, profitability. So how can you be able to scale something if you don't understand how much are you willing to pay for every message na pumapasok? How can you be able to scale without how can you scale via predicting the ideal cost na babayaran mo kay Meta in terms of message, in terms of cost per purchase. So yung pag-usapan natin tonight so that alam nyo kung saan kayo lulugar. I mean, alam nyo kung magkano yung babayaran nyo at magkano yung dapat nyong bayaran and magkano dapat yung average order value per anong tawag dito, products or services na ibibenta nyo online. Okay, so sasagutin natin lahat yan using the Facebook Ads Calculator. Okay, and let me just quickly share my screen. Again, meron kayong copy nito. You can visit my website. Just go to digitalhomey.net. And then, nasa forum siya. And type nyo lang dito, calculator. Calculator. Ba't may nag-drawing doon? Calculator. And then makikita nyo dito, click nyo lang yung download. And then yun, magkakaroon kayo ng kopya nito sa inyong device kung you're using laptop or PC. Yun, so let's have an example business model tonight. Anong tawag dito? Paunahan mag-unmute ng inyong mga sarili. Para magulo yun paunahan, or siguro type me na lang in the chat para at least alam natin kung sino. Yan. Inauna. Bilis. Si Junel. Inawahan kayo ni Junel. Go ahead, Miss Junel. Wait lang. Ano natin si Junel? Ayun. So, go ahead. Junel, anong industry mo? Outsourcing, sir. Outsourcing. Sourcing business. All right. So, how much is your average ad spend per month na? Per month. Rough estimate lang. Wait lang, sir. Sige lang. Daily. Para ma-compute natin yung monthly mo, kung magkano yan. 1.5. 1.5 daily? Yes po. Okay. Kung 1,500 daily times mo sa 30 days, 1,500 times 30 days, that's about 45,000. Roughly ganyan ba? Yes. Okay. So that's 45,000 total ad spend. All right. So nasa harap ka ng computer mo ngayon? Hindi. Harap po. Okay. Can you check the Ads Manager, let's say last month, last month's data, March data. Check mo yung total CPM mo kung magkano. Yung doon sa doon mismo sa pinakababa nung Ads Manager, meron doon total CPM, 'di ba? Per
campaign, meron siyang specific CPM. Dito, punta ka dito sa kunyari, andito ka sa ad account mo, and then i-check mo tong CPM mo, yung cost per 1,000 impressions kung magkano. Itong part na to, tingnan mo yung nasa dulo, yung per 1,000 impressions, yung magkano yung total. Magkano Last yung, month, magkano? Yung average per 1,000 impressions. Magkano charge sa'yo ni Meta? wait lang. Sa akin dito, 226.83. Yung sa end ko. Ngayon, sa end mo, magkano yung charge sa'yo? Para actual tayo. Yung last month, no? Last month, March, click mo lang tong itong date range, tapos click mo tong last month para mapunta ka sa last month data. Ano? Magkano yung total dito? CPR. CPM. Ay, CPM. Cost per Hindi ko siya makita, sir. sige, let's assume that your CPM is about 250 pesos. Okay? So, roughly kasi mga ganun yan. Kasi baka mas mababa pa dyan eh. So, punta ka lang, I mean, kung makikita mo ng actual talaga, click mo tong performance in clicks, customize columns, yun, makikita mo yun. Anyhow, para at least makamove forward tayo. Okay, let's just assume that Sir Junel, Ayun. CP, nakita mo Yung na? nakita ko na. 85 85.43. pesos. Yes po. Okay, sige, 85. Okay. So, ganito siya nangyayari, no? Ganito siya computed. Kung nag-spend ka ng 45,000 month of March, and the Facebook is charging you 85 pesos per 1,000 impressions, makikita mo ba yung number of impressions more or less nasa 500 plus, 529,000 something? Total number of impressions mo? Yung sa ads manager. Yes Tama po. ba? Tama, no? Ah, Okay, sige. So, ibig sabihin, for your budget na 45,000, makakapag-generate ka ng about 529,000 impressions. Remember, ang unang charge sa ni Meta is 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 impression, okay, yun yung unang charge sa ni Meta regardless kung nag-message sa'yo, regardless kung kung hindi siya nag-message, regardless kung hindi niya pinanood yung videos mo, wala siyang ginawa, basta dumaan sa newsfeed nila yung ads mo, bayad yun. Kahit hindi siya nag-message sa'yo, kahit hindi siya nag-click ng ad mo, bayad yun. Kasi nga, per impressions ang binabayaran mo. Okay, kada 1,000 impressions, yun yung binabayaran mo. So this time, ang binabayaran ni Sir Junel is 85 pesos per 1,000 impressions. Mag-generate siya ng 529 impressions. Auto-compute na po siya formula sa gilid. Now, meron po tayong dalawang conversion location, website and messenger. So let's assume na nagme-messenger ka, Sir Junel, wala kang website, no? meron. Meron. Pero combination ba ng campaign mo, website and I mean, dinadrive mo ba yung traffic sa website mo, sa campaigns mo? Yes. Okay. So, website ang pag-usapan natin. Now, ang ideal click-through rate ng link ng ads mo dapat is between 1 to 2%. Okay? 1 to 2% CTR, so that para masabi mo na interested yung tao dun sa ad mo. Okay, mas maganda kung mas mataas dito yung click-through rate kasi indication yung kay Meta that your ad is relevant dun sa target audience mo. People are clicking on it, kaya papunta dun sa website mo. Ngayon, kung meron kang 1% na click-through rate, makakapag-generate ka dito ng about 5,000 link clicks, 5,294 link clicks, or roughly 5,000 something.
Okay? Sa 5,294 na link clicks mo doon, at least magkaroon ka ng conversion rate na 1 to 2% out of 5,294 na link clicks. Okay, if we were to, if gagawin natin to, makakapag-generate ka dapat 53 leads. 'Di ba? Kasi outsourcing, 'di ba? Anong klaseng outsourcing to? Call center po. Call center. Oh, okay. So, technically, dapat makapag-generate ka doon ng 53 leads. Okay, nag-fill out doon sa form mo sa website or sa landing page. Kailangan out of 5,294, meron dong mag-convert na roughly 50 plus na katao. 1% conversion rate yon. Pag in-increase natin to sa 2% conversion rate sa website mo, nasa around 106 yon. So sabihin na lang natin ano na lang, 1%. Okay, that's 53. So, lalagay natin dito 53. Now, anong metric or paano mo masasabi na yung isang applicant yun, no? Tama ba? Nag-apply as call center agent, ganun ba? Hindi. Hindi sir, yung Paano siya outsourcing ng tao para sa call center? Ano yung mga job responsibilities na yon, yung ina-outsource ninyo? Huwag niyo po mampay. ano po sir, yung para ma-hire yung mga agents namin. Di bale, mga businessman or mga ano yung target sa call center. Okay. Correct me if I'm wrong. Agents yung hina-hire ninyo, tama? Hindi po. Ano po siya? Clients. Clients na mag-a-avail ng services ninyo. Tama ba? Opo. Yes po. Exactly. Oh, okay. Gets. Okay, gets. So, per client, magkano yung, let's say for example, one client na onboard ninyo, magkano yung tingin mong magiging revenue doon sa isang client na yan? May idea ka? Wala po sir. Wala. Okay. Sige, bigyan natin to ng figure. Let's say for example, for every client na ma-onboard ninyo, it will give you a rough estimate of, let's say, an average order value of 150,000 na lang. Business revenue na ipapasok sa inyo per client. So, for a 1% na conversion rate sa website mo, nakapag-generate ka ng 53 leads, well, siguro naman sa 53 leads na yon, leads pa lang yun eh. Okay. Sabihin natin ang ma-convert nyo na lang talaga dito as client, 5 na lang talaga. Out of 53 na leads na na-acquired ninyo doon sa landing page or sa website. Okay? So 5 clients na na-onboard ninyo with an average revenue na pinapasok sa inyo per client is about 150,000 pesos. That will give you a total revenue of 750,000 for that specific month kung nakapag-close kayo ng 5. Now, 750,000 divided by 45,000 na total ad spend. Ang return on ad spend mo, it's about 16.67 ROAS. Or sabi mo 16x ROAS. Ibig sabihin, bumalik sa'yo yung return on, yung ad spend mo ng 16 times based doon sa ad spend na nilabas mo. Gets? So, ibig sabihin, positive yung ROI mo dito. Okay? Then, your customer acquisition cost is 9,000 pesos. Ibig sabihin po nun, it would cost you 9,000 pesos to acquire one customer. Paano siya kinompute? 45,000 total ad spend, nakalimang closed client ka or customer, 45,000 divided by 5, your customer acquisition cost is 9,000 pesos. Ngayon, sasabihin mo, gusto ko magkaroon ng
15 client for the month of April. Okay, gusto ko ma-triple ito. Itong clients na acquire namin. Simple lang ang solusyon. Triplehin mo din yung total ads, yung ano mo, yung total ad spend mo. Okay? So, ganun po siya. Kumbaga, it requires budget if you want to acquire more clients. The more budget you spend, the more clients you will get. Ganun lang siya. Kasimple. Sabi nga ni Russell Bronson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. And you have to remember, it's always expensive to acquire a new customer. So in this scenario, positive yung tawag dito, Kailangan natin magdagdag pa lang. yung iba, ano yung iba? Teka lang ha. Yung iba. Sorry, mute ko muna pala yan. So, ganun po siya, computin. Ibig sabihin nun, in this scenario, positive yung return on ad spend mo, so you can spend more. So, pwede ka mag-spend dito ng mas malaki pa. Ngayon, ang cost per lead mo dito is 45,000 pesos. Ang total ad spend mo, i-divide mo ngayon sa number of leads na pumasok, 53. Okay? Divided by 53 leads, ang cost per lead mo dito is 849.05. O sabihin mo ng round up mo na 850. Okay? Ibig sabihin nun, moving forward, you should be willing to pay 850 pesos per lead. Now, kasi kung titingnan mo, ang mahal naman nun, 850 pesos per lead. Hindi siya mahal. Bakit? Na-represent mo siya ng revenue. Ibig sabihin, na-justify yung ad spend mo kahit na mahal yung cost per lead mo. Na-gets? So, wag kayong happy dahil 3 pesos yung cost per message or cost per lead ninyo. You have to make sure that the quality of leads are also okay. So, even if Facebook is charging me 850 pesos cost per lead, okay lang sa akin because I'm able to turn it into a revenue which is 750,000. Positive yung ROAS ko, I can spend more. So if I were to scale this one, out of 750,000 na revenue ko, kung pipitas ako dyan ng 20%, idadagdag ko to sa budget ko, yung 150,000 pesos. Moving forward, so that I can scale it further. Does that make sense? Sir Junel? Follow-up question, Meron? Yes po, bet naman po, sir. Got it. Okay. Next, si Miss Eileen. Para magkausap lang tayo kanina. I-unmute kita. Saan na yung, ito. Sige. So, ganito lang siya. Video and wedding photography, no? So, mabibigyan mo ako ng average ad spend mo before. Lumalabas po dun sa dati ko, parang, wait lang po pwedeng mas, nakalagay po dito yung nagastos ko is halos, sabihin mo na coach na mga 12,000, yung nakaraan. Okay, sige. 12,000 pesos video and photo. Yan. Business. Alright, so 12,000, makikita mo yung total CPM kung magkano sa baba. Yan po yung hindi ko pa makita, coach. Saan ba yun? Ito siya, yung dulo nung, di ba, pagpunta mo sa campaign level, move ka lang sa right, tapos hanapin mo yung CPM na column. Hindi mo yan tinanggal, coach, dun sa, di ba may in-adjust ka sa akin yung last time? 136 CPM. Makita ko na po. Okay, 136. Sige. Lagyan natin. 136 CPM. So, makikita mo yung impressions dyan na nasa 88,000 ba? Tama ba yung total impressions?
Wait Ito, lang. yung column na to, yung ito, impressions. Ano po? Nasa magkano yung total? O yan, 139? Yan po. Di ba akin yan? Ay, hindi ba? Hindi sa'yo to. Nalito ko dyan dahil Sige lang. pala ako sa video mo. Nasaan na yung akin? Kanina, Yan, stop share na kita. nalito na. Ito po. Ano po yung, nasan siya under? Sorry. Sa campaign level dapat. Campaign level 136 CPM. Tapos ano po yung next? Number of impressions, nasa ilan? Impressions, 106,343. Okay. May mali dun sa sa CPM mo siguro kaya 88,000 yung nakikita ko dito. But anyhow, sige, let me share my screen again. Okay. If the total number of impressions, if the cost per 1,000 impression is about 136, makakapag-generate yan ng around 88,000 impressions. Out of 88,000 impressions, kailangan magkaroon ka ng magdedepende to sa number of messages na pumasok. Mabibigyan mo ko ng rough estimate kung ilan yung pumasok na messages? Nandito, wait lang. Coach siya. Saan po siya banda? Sa results. Results. So, Ah. results. Makikita mo siya dapat dito sa, ito, yung bandang, dapat nasa campaign level ka, tapos i-check mo dito sa results, total number of results. Okay, hold on po. Ah. Results. Dapat yung nasa dulo-dulo sa baba. Magkano, ilan yung pumasok na messages. Kahit hindi mo na, kahit hindi sakto. Results. Hindi ko makita, coach, yung results. Sa column na yan, ito, performance in clicks, customize columns, Okay, column. tapos type mo results, lalabas siya. Sorry. Performance and clicks, tapos Customize columns, customize call. Ito, okay. okay, tapos type mo dyan, search mo sa results. Result. Tapos i-check mo and then i-apply mo. Dapat lalabas na siya doon. Ay, wala na po lumalabas na data sa akin kasi matagal na yata siya. Nung ano pa po kasi to last year. Pwedeng i-count ko na lang manual. 32, 33, 34, Yeah. 40, 41, 42. 42 plus 31, coach. 42 plus 31. 73 po. Yan, 73. So, yun ang ilalagay mo dito sa Messenger. 73. Okay? Ibig sabihin nun, ang cost per message mo is about 164.38. Okay? Ideally, doon sa 73 na yun, dapat may na-close ka doon at least 1 to 2% of that number of inquiries. Doon sa 73 ba na yun, meron kang na-close? Kahit Meron isa man lang? siya nag-inquire, 3. So sa 73 na yun, 3 yung na-close mo. Opo, yung nag-book talaga. Pero Okay. na-track coach kung saan siya galing. Kasi Okay lang. Walang problema. So, ibig sabihin nun, sa 73, 3 yung nag-close. Ilagay natin dito yung 3 nag-close sa'yo. Yung average order value nung business na pinasok sa'yo nung bawat isa doon, pag in-average mo ba nasa magkano? ilagay na lang po natin yung lowest package ko. So, 69 times 3. So, 69,000 yung average order value per client. Okay. Ibig sabihin po nun, kumita ka ng 207,000 doon sa 3 client na yon. Okay? Ibig sabihin, ang bumalik sa'yo doon sa 12,000 na nilabas mo is 17 times from the original budget na 12,000. Ibig sabihin, profitable ka dito. Okay, profitable ka ng 17 beses doon sa ad spend na nilabas mo. Ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo is 4,000 pesos. It would cost you 4,000 pesos to acquire one customer. Okay? Now, if you want more customers, then you simply multiply it to the number of customers that you want. Halimbawa, 4,000 pesos ang CAC mo, CAC,
times gusto ko ngayon magkaroon ng April ng big ass goal, kailangan ko maka-10 client ako. Ito yung lalabas mong budget. Ganyan po siya. So 4,000 customer acquisition cost, gusto ko ng 10 client, Okay. 40,000 yung budget mo dapat. So kailangan yung expectations mo represent budget. Ganun talaga ang labanan dito sa anong tawag dito sa Facebook ads. Kailangan gusto mo ng maraming client, depende yun sa budget na nilalabas mo. So itong scenario na to, profitable ka, moving forward, kung laging ganito, meron kang 3 client na makukuha, dapat ang ideal cost mo per message is 165 moving forward. Ibig sabihin, napatunayan mo na kanina, di ba, ang cost per message, cost per lead kanina ni Jonel is 850 ba? 850 pesos. This time sa'yo, okay na sa'yo to. Sa part mo dapat ng mas mababa dito, mas maganda yung cost per message. So, ibig sabihin nun, pag bumaba yung ang indication lang nun, dumami yung messages mo. Ganito, di ba? So, 73, pagpalagay natin na 150 yung pumasok na messages, bababa yung cost per message. So, magiging 80. Di ba? So, 73, balik natin, kaya siya tumaas yung cost per message. So you mean to say, Coach, the more effective yung ad mo or the more siya sobrang ganda, tataas din yung rate ng messenger mo? Tataas yung number of messages. Dadami yung inquiries, bababa yung cost per message mo. So nagbo-boil down siya sa effective ad. Yes, exactly. So, sa scenario kasi natin ngayon, 73 yung nag-message lang. Ngayon, pagpalagay mo na dahil maganda yung ads mo, ang daming nag-i-inquire, umabot siya ng 150. From 164, tingnan mo ngayon, 80 na lang yung cost per message mo. Nag-viral yung nag-viral yung ads natin or yung post mo sa page mo. 500 yung nag-inquire. O, di ang cost per message mo 24 na lang. Grabe talagang pati ibang bansa naging viral yung 1,500 yung nag-inquire. O di 8 pesos na lang cost per message mo. Ganun siya nag-work. Okay, the more people are interested with your ad, the more the cost per acquisition mas mababa. O dahil 73 yan, talagang mataas yung cost per message mo, 164. Imaginein mo na lang kung 2.5 yung pumasok na message. O di 4 na lang, 5 piso na lang cost per message. Ganun po siya nag-work. Getching? Learning? Okay, kaya nga po sabi ko kanina, whoever can spend the most to acquire new customers wins. And you have to remember, it's always expensive to acquire new customer. Kailangan mo ng revenue. Actually, meron akong equation dito eh. May equation ako, ganito lang siya eh. Revenue or total revenue, kung gusto mo talagang big ass goal, kailan gusto mong kumita ng ang tawag dito, 15 million, big ass goal, 15 million. 1, 2, 3. Ayan. Ngayon, total revenue, ano tawag dito? Total revenue and then average order value. Magkano yung average order value ng services mo, ng product mo? Halimbawa, 150,000 average order value. So, ang customer mo na kailangan is, ganito lang siya simple, 15 million divided by average order value na 150,000, kailangan mo ng 100 customers para ma-hit mo yung goal mo na 15 million. Ganun po siya nag-work. Getching? May follow-up questions kayo, Ma'am Eileen? Na-overwhelm ako, gusto kong gandahan yung ad ko. Parang, okay, so dapat sa ad ko pa lang sobrang effective na niya or Para sobrang... maraming inquiries. Kaya tinuro ko sa day 2, the more inquiries you have, the more na bababa yung cost mo.
Kapag marami kang inquiries, anong mangyayari? Possibility doon, marami kang close. Ngayon, kung pinifeed mo yung data mo, yung pinifeed mo yung ads manager mo ng bad inquiries, you're also getting a probability of low conversions. Kaya nga sabi ko, tatlo yung kailangan mo metrics na bantayan. Number of leads na pumapasok, quality of leads na pumapasok, cost per lead. Yung tatlo na yon. If you are doing messaging campaign. Make sense? All right. So let's go for anong acceptable ROAS mo dapat, sir? Sir Giancarlo, if you are in the e-commerce space, preferably dapat 3x. 3 times the return on ad spend. Mas maganda, mas mataas, mas okay. Depende sa ano mo, sa line of business mo. Siyempre, mas mataas sa 3x, mas maganda. Okay? How do you personally spend in digital homing? Wow, it's a personal question naman yan. Secret. Secret. Magkano daw yung ad spend ko? Baka ma-BIR tayo dyan. Next question na lang. Okay. Sir Warren, ang problema is if I increase ad budget, it does not guarantee the same CTR since it will be on different audience. Using cap strategies to fix the cost per acquisition does not guarantee the same results as when using highest volume strategy. All I'm saying is that the relationship is not linear, so we cannot just scale and budget that easily. Ulitin ko i-digest ko lang yung medyo mahaba yung ano ni Sir Warren. If I increase the budget, it does not guarantee the same CTR. Since it will be on the different audience, that's different auction variables. It does not guarantee the same CTR. It does not guarantee the same CTR. Sorry, did I just call it? It does not guarantee the same CTR, since it will be on the different audience, thus different auction variables. Also using cap strategies to fix the cost per acquisition does not guarantee the same results as when using highest volume strategy. Okay, hindi naman talaga guaranteed yung CTR mo kasi over time, may probability kasi na pag in-increase mo yung budget mo, yes, tama ka doon. It's the same pool of audience, no? Parehong audience na tinatamaan mo, pero part ng audience lang yon. So pag di ba yung binigay ko sa iyo na scenario, isang pie, pizza pie, 16 slices, tapos based doon sa budget mo, isang slice lang yung tinatamaan. The more you increase your budget, mag-move on ka sa different slices. Ngayon, possible doon na yung CTR mo is bumaba or tumaas. Kasi nagpa-fluctuate naman talaga ang algorithm ni Meta. May days na ang CPM mo mababa, may days na ang CPM mo mataas. Even if, di ba, nag-spend ka ng, let's say, 5,000 daily budget mo, may chance yan na isang araw, hindi lang siya 5,000, magiging 5,300 yan, magiging 5,500, tapos magdadrop yan ng mas mababa sa 5,000, let's say 4,500. So gumagano-gano siya. Yung sunod yon. Kasi syempre, kung konti yung nakakita ng ads mo, konti din yung nagki-click. Okay, pag tumaas yung number of impressions, possibility na tataas din yung clicks. Kasi maraming magki-click doon sa ads mo. Pero doon sa tanong mo na using cost cap strategies to fix the cost per acquisition does not guarantee the same result using high volume strategy. Okay. Totoo naman, kapag kinakap mo kasi, kinokontrol mo yung willing ka lang bayaran. Kamukha nun,
100, magkano nga? 165 yung, yan, 165 yung ideal cost na determine natin kay Miss Eileen. Okay? Ngayon, pag kinap mo yon, halimbawa, okay, Facebook, I'm willing 65 pesos per lead. But do not blow up my budget if the cost per lead is way expensive doon sa Senet ko na cap. Okay, so nakakontrol po siya. So, yung cost per acquisition mo, kung defined siya, hanggang dun lang siya. Okay, hindi siya mag-blow up yung budget mo. Okay? So, law of diminishing itong tawag dyan, normal yan. What's up? So, let me know, Sir Warren, kung meron kang follow-up question about my, pwede kitang i-unmute? Hi Ayan. po. Hi, sir. Hi, Coach Clarence. Ah, Kasi may na-experience kasi ako na tinasan ko yung ad budget. Tapos ang nangyari, lahat ng mga stats ko na parang na GG siya. Parang bumaba the moment I increase the ad budget. So, ang problema ko dito is in context dun sa scaling is parang hindi siya parang hindi linear yung relationship na kung gusto mong i-scale na ganito yung gusto mo na customers dun sa bottom of the funnel na i-adjust mo lang like gusto mo ng triple results so i-triple mo rin yung ad budget. Kasi the moment you do that, parang hindi mo ma-fix kasi yung nasa middle, yung CTR, yung mga messages na mga ganyan. So, yun yung problema ko. Kung Okay. paano siya gawin na para ma-fix talaga lahat para i-linear na lang lahat ng relationship. Okay. Are you using messaging campaign or a website conversion campaign? Messaging, pero leads siya and then via messenger. Okay. Yan ang problema ng messaging. Kapag nag-cost, hindi ang messaging campaign kasi hindi mo siya pwedeng i-cap. Unlike doon sa website leads na website conversion, pwede mo siyang i-cap. Kasi tinry ko before na i-cap yung messenger campaign, nag-error siya, nagkaroon siya ng notification ano nakalagay doon, parang your campaign objective is different from nakalimutan ko yung technical term, but hindi mo siya pwedeng i-cap. Ang beauty ng meron kang website event or website conversions, pwede mong i-cap na kontrolin hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang yung gusto kong bayaran. Anything beyond my bid, do not blow up my budget. Kasi dalawa yan bid cap and cost cap. Bid cap, meron siyang level of line na okay, 100, let's say, define mo, 200 na lang, 200 pesos. Ito yung bid cap. Hindi yan lalagpas ng 200. Nandito lang yung below 200 lang siya yung cost mo. Pero pag nag-cost cap ka kasi, more volume ang ibibigay sa'yo noon. Pwede kasing 250, 180, gaganon-ganon siya. Hindi mo magagawa yun pag messaging campaign ka. Ang pwede mo lang gawing scaling method sa messaging campaign is via incremental increase. 20 to 30% of your original budget. Pag naka-website ka, kahit bombahin mo ng bigla yun, pwede. Pag messaging, yun ang problema ko sa messaging. Kasi hindi ko siya, ang hirap mo siyang, yung tinatawag na stability, yung kailangan maging stable kasi yung cost mo Kasi na-determine mo na yung cost mo Pag messaging campaign, hindi mo siya magagawa. Okay? So, follow-up questions? Wala na? Okay, good. Kimberly, kung starting pa lang coach is as in wala ka pang records ng ads po, ma-determine na budget isa-set po. Preferably, Sir, Miss Kimberly, dito sa Pilipinas, pag nagte-test ka ng campaigns mo, preferably may 15,000 pesos ka na nakalaan. Yung 15,000 pesos mo na yon, huwag kang ma-attach doon. Kailangan willing kang isugal na yon. Kumbaga, okay, 15,000, bahala na. Ito siya, Facebook ito. Ngayon, wag kang madidepress kung sa 15,000 mo, hindi ka nagkaroon ng ROI. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng data 'Di ba? Nagkaroon ka ng data sa ads manager mo, yun na yung basis mo ngayon, moving forward. Next month, okay, anong pagkakamali ko ng first month? Naglabas ako ng 15,000 for testing. Ito yung mga ads na nag-work, ito yung ads mga hindi nag-work. At least meron kang data
na pinanghahawakan. So hindi pa rin siya sayang kasi meron kang na-accumulate na data. So, moving forward on the second month, okay, anong i-refine natin doon based doon sa data na nakuha natin last month? Anong ads dito ang nagkakaroon ng mababang cost? Anong ads dito ang mataas ang cost? Ibig sabihin no, pag hinimay mo yung ads mo, okay, yung mga ganitong type ng content ang nagre-respond yung target audience ko. So, gagawa ka ng another version of that specific ad. Ngayon, yung matataas yung cost ng ad na nakita mo on the previous month, huwag ka nang gumawa ng ganon. Siyempre, may benchmark ka na eh. Meron ka ng ad na, okay, ito yung cost na maganda, ito yung magandang pasok ng inquiries. Moving forward, yun yung uulit-ulitin mo, i-refine mo lang ng i-refine, same topic, or same ad angle, but different variation. At until such time, kasi wala ka namang ibang ano dyan eh, wala ka namang ibang goal dyan, kundi mababa yung cost mo. The more na mas mababa yung cost mo, the more inquiries will come up. The more inquiries you have, the more chances of getting more clients or customers. Ganun lang siya na nag-work. Diba? So, for example, nagbanggit po ka ng 100 pesos per day, tapos 10 sets. Kung 10 ad sets po yon, tapos 100 pesos per day, kung 10 ad creatives yun, o di 10 ad sets, so may 10 creatives ka na pwedeng i-test. Okay, so that would be 10 ad creatives times 100, that's 1,000 times 7 days, 7,000 ang ano mo. 7,000 yung buong linggo mo na mauubos. Kung meron kang 10 ad creatives, so 10 ad sets din yun na magkakahiwalay. Okay? Marcel, pwede po ako magpasilip ng business page ko, Ramen House and Bar. Pwede naman, sige. Sige, Marcel. Ano po ba? Ipapasilip niyo lang yung page o yung ads manager? Sige po. Na-unmute na kita, Miss Marcel. Ad manager, sir. Ads manager. Okay, sige. Anong tawag dito? Bigyan mo ko na lang ng ng numbers. Ano po ba niyo po ba? Ano po bang business po ninyo? Line of business? Restaurant po. Okay, restaurant. Restaurant business. Magkano na yung total ad spend niyo last month? Para at least meron tayong data. Yun lang, sir. Hindi ko alam. Hindi Pero ko nasa harap kayo makuha. ng ads manager ngayon. Punta lang kayo ng last month. Nakikita niyo yun. Last year. Nagkaano nga, sir, kasi hindi ko pa kabisado, tsaka hindi ko pa alam. Sige, share ka ng screen mo ngayon. Tingnan natin yung ads manager mo. Ano ba mag-share? Nasaan po yung ads manager po ninyo? Nabuksan niyo na po ba ads manager niyo? Hello? Di yata ako marinig ni Ma'am Marcel. Samitan? Hello, ma'am? Ano po? Yung ads manager po ninyo, nabuksan niyo na po ba? Saan po yun, sir, nakikita? Business pa. Pwede na rin. Sige na. I-connect daw. Parang hindi nakashare yung Balikan kita, ma'am, ha? Buksan mo muna yung Facebook profile mo. Tapos, i-share kita ulit. Babalikan kita. No? Sige pa. Dapat pala mag-hire ng trolls para sirain yung ad ng kalaban. Pag kasi yan si Warren eh. Kung mag-hire ka ng trolls, tapos i-comment mo yung ads nila, meron din kasing positive na effect yon. Kapag nag-comment yung mga trolls mo doon sa ads ng kalaban mo, bababa yung CPM nila kasi nagkakaroon sila ng engagement. Ang downside naman nun is
masisira yung algorithm ng kalaban mo dahil mga trolls yung mga nandoon. Kasi isipin ni Meta, itong mga to yung hinahanap ng ads mo. Pwede po ba mag-run ng ads na magkaibang budget? For example, for local clients, much lower spending, and for international clients, bigger ang spending. Ganun naman talaga, Rafael. Pag local, pwede kang mag-spend ng 100 pesos per day. Pero sa international clients, more or less mga ano yan, mga $10 to $20 per day per ad set. Actually, $50 nga dapat kung mas may malaking budget ka. $50, mas mabilis. Okay. Giancarlo, pwede bang mag-calculate if 7 days data pa lang ang meron or should I run my ads 1 month talaga? Kapag nagme-messaging campaign ka, Giancarlo, i-run mo ng 1 month para solid yung data mo. Kasi kung 7 days lang, wala yun. Pag nagme-messaging campaign ka. Pero kung website campaign yan or lead landing page, within 7 days meron na akong idea kung ano yung i-move forward ko. Pag messaging kasi, mahirap mahirap i-quantify. Kailangan isang buong buwan. Acceptable ROAS is 3x pag sa e-commerce, pataas. And kahit ano naman, kahit anong line of business, kailangan may 3x ka pataas. Pa-share naman po ng link kung saan pwede ma-download yung 100 pesos. Nandoon po sa Miss Norly Jane. Kung medyo na late ka ng pasok, punta ka lang sa website ko, digitalhomie.net. Tapos, punta ka ng forum. And then, punta ka lang dito sa search bar, 100, type mo lang. 100. Tapos yun, 100 pesos Facebook Ads strategy. Click mo lang yung download. And then, ito, pwede mo na siyang i-download. Ukiduk. After po nitong challenge, ano po dapat nasunod na enroll tulad ko na sobrang newbie? Ano po ang marirecommend mo? Start pa lang ng kami ng online business branded items coming from US. I would suggest yung digital scientist course, no? Kasi itong digital scientist course is a lifetime coaching na to. Lifetime group coaching sessions na natin. One-time payment lang to and then you'll get everything, all my courses. You'll get everything and meron tayong twice a month na live training session. Yun po yung recommend ko sa inyo. If gusto ko mag-increase po ng budget, example from 100 to 300 to 500, need lang po edit yung ad set. Need mo lang i-increase yung budget, Lizelle. So, let's say for example, nandito ka sa Ads Manager. Tapos, let's say for example, saan na yan? Yung, kunyari ito. Ayan. So, kung nasa ad set level ka, gusto mo mag-increase ng budget, double-click mo yung pencil. Tapos, kung 500 pesos yan, gusto mo nang gawing 1,000, di gawin mo 1,000 and then publish mo lang. Publish. Yan. Ganun mo lang gagawin kung mag-increase ka. Okay? Question lang po, if continuous ang ads, di po ba magbabago ang CPM? Depende po yan, magbabago yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Possible pa rin na tumaas ang CPM kahit running na yung ads. Possible na tumaas, possible na bumaba. Walang ano yun, walang guarantee yun kung tataas or bababa. Depende yun sa ad mo. Again, pag yung ad mo, pinipenalize ka ni Meta, bababa yung CPM, tataas yung CPM mo. Pag nire-reward ka ni Meta, bababa yung CPM mo. Ganun lang siya. Ang problema is if increase na ba, ito, nasagot ko na yata ito. Ba't parang bumalik ako? Okay po yung 15,000 po budget. Ang ilalaan ko po first month. Paano po i-set yon? Bali 550 pesos na lang po per day per ad set para maging 15,000 pesos per month. Ganito po siya, Miss Kimberly, no? Di ba may 15,000 pesos ka na budget? Okay? May 15 pesos ka na budget kung anong tawag dito?
100 pesos per ad set. Okay, ano bang business mo? So, real estate kasi nakalagay dito eh. Pero, imagine mo lang kung anong ano mo. Ang tawag dito? Line of business mo. So, kung meron kang limang ad set, so that's a total of 500 pesos per day. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Meron kang meron kang limang ad set. So, 500 pesos per day, times mo yan sa 500 pesos per day, times mo yan sa 30 days, o di 15,000 yan. Times 15. 15,000. Yan. Ganyan siya. Ganyan yung tsura niya, Miss Kimberly. Okay? Maituturing po ba na reach kung manual na sinearch yung ad post mo? Yes. Kasama sa reach yun. Coach, pwede din po ba ma-download yung The Ultimate? Yes. Nandoon po sa website ko sa forum, Sir Dennis. Okay, punta ka lang sa website ko. Punta ka sa forum. Tapos, type mo dito calculator sa search bar. Ayan. Tapos, click mo yung download. Yan, mapupunta ka sa calculator. Ngayon, pag dinownload mo kasi yan, baka mawala yung auto-compute. Ito na yung formula sa gilid. Okay? Yung real estate course niyo po, pwede din ma-access. Wala akong specific na real estate course na outline, pero yung magpa-real estate man yan, kahit anong business model man yan, yung concept ang binibigay ko. Yung concept nung Facebook advertising, regardless if you are in the real estate business, financial advisor, restaurant business, kung ano man yan. Yun. Hindi ko na nabalikan si Miss Marcel. Miss Marcel, naka-open na yung Facebook mo? Opo sir, naka-open na po. Okay. Share niyo po yung screen po ninyo. Saan ba yun? Sure. Kung na-late ka, Sir Giancarlo, framework niyo is applicable ba sa messaging campaign o pang conversion lang po? Kung na-late ka ng pasok, pinakita ko dun yung website conversion tsaka messaging campaign. Okay? Reviewin mo yung yung recording. Okay? So, give me a remote control access, Miss Marcel. Approve mo lang yung request ko. Huwag mo munang gagalawin. Wala ka ng funds. Ano po ba tong ano nyo? Hindi ko ma-control eh. Naka-Mac ba kayo or Apple? Hindi po, Acer ko. Ba't hindi ko siya makontrol? Laptop. Ito na. Okay. Merong nakaharang dito na ano eh. Paki-click mo nga tong, ako na. So, pakitanggal nga po itong create view na to. May X dito, hindi ko maklik eh. Ito, review. So, may create view. Yung di ba may X doon, paki-remove mo nga po yan. Hindi ko Ano ba ma-review? Click nyo lang po yung X. 9 pesos daw ang paano pag-grow. Ayaw. Okay. Sige, X nyo pa. X nyo pa. Expo. Yan. Huwag nyo naman ang gagalawin. Paki-click nga po yung last. Ito na. Medyo, di ko alam kung mahina yung net o ano eh. Paki-click nga po yung word na last month. Hindi ko maklik eh. May nakaharang siguro dyan. Click nyo po yung Ayaw. Oh, gusto na. Ayan o, yung word na last month. Ito. Yeah. Nag-spend ba kayo? Okay.
Paki-move nga po ito, yung pakanan, itong bar na to sa baba. Hindi ko maayano eh. Move nyo sa kanan ng konti. Yan, yung bar, ayan. Oops, ayan. May maano pa yung ano mo, budget mo, ma'am, last month. Wala pa yan, wala pa, hindi pa siya considerable data. Kasi ang total ad spend mo, 3,400 pa lang. So wala pa tayong significant na data na pwedeng i-extract dito. Kasi maliit pa yon. Okay? Masyado pang manipis yung data mo para may pag-usapan tayo na numbers. Okay? Kaya nga sabi ko, at least naka 15,000 ka sa loob ng isang buwan. Para magkaroon ka ng basis, ano yung nangyari ng last month, ano yung gagawin mo next month. Okay? So, Okay po. if pasok ka ng team ko sa page namin, message niyo po ako, Miss Net, sa page. I-assist po kayo ng ano ko, nung staff ko. No? Message po kayo sa Digital Homey na page and then i-assist po kayo. Yung 100 per day na budget sa testing, ilang days po bago siya ma-ideal increase? Depende kapag pasok dun sa ideal cost mo, Miss Lizelle. Kasi dapat pasok sa ideal cost mo. Otherwise, kung hindi siya pasok sa ideal cost mo, hindi ka muna mag-i-increase. Okay, Dorothy, I'm a telco agent. Ano po ba magandang creative video or image lang po? I'm handling corporate. Wala pong maganda. I-test nyo pareho yung image saka video. Okay, it's not going to decide kung alin yung maganda. It should be your audience. Paano mo malalaman kung maganda yon? Makikita mo sa data, makikita mo sa ads manager. Marami ba nag-i-inquire? Most probably, maganda yung creatives mo. Aling creatives yon? Video ba o image? Tsaka mo siya malalaman. Kasi hindi ako pwede magsabi na, okay, puro video yung gawin nyo kasi maganda yung videos. Mali yun. So, i-test mo pareho and then see which one of them works best. How about sa ads po for election campaigns? Pwede po ba mag-offer ng service natin? Yes. Pwede. Actually, nag-iisipan ko ngayon eh kung kumontrata ako ng politiko eh. Kaya lang ano eh, parang unethical masyado pag yung may mga ano kasi diyan, may mga technique na medyo alam mo na, ano ako na magsalita. Pero malaki yung pera diyan, kung gusto mong malaking pera, yan, mag-provide ka ng services mo diyan sa mga politicians. Kaya lang, ingat ka, baka huntingin ka ng kabila. So, tama po ba ang ginagawa kong ads? Ayan, naka ano natin. Jella, coach, nag-try din po ba kayo ng ads for international dropshipping? Hindi. Komplikado kasi yung dropshipping eh. Para sa akin, sa ibang nagda-dropshipping sa ibang bansa, kabisado nila. Pero ako kasi, para sa akin, komplikado yung dropshipping eh. Una-una, wala akong brand identity na akin. So, anytime na magkaroon ng pitfall yung product na dinadropship ko, hanap na naman ako ng bagong product. So, yun lang yung yung problema ng dropshipping. Wala kang kumbaga sa hindi ka stick to one na advertiser. Kung ano yung magandang product, you keep on chasing products na maganda. So, and ang na-realize ko lang sa dropshipping, manipis yung margins. Especially sa affiliate marketing, manipis yung margins. Kaya, pag nalaman ko na ang cost per result is mataas masyado to acquire a new customer, off na ako pag gaganan. Yun. So, Dorothy, may setup kasi ako na ads, but the problem is when I put higher budget for 7 days, naubos agad ng 3 days. Kahit 3 days. Naka-daily budget ka ba o lifetime budget? Kasi pag naka-lifetime budget ka, most probably, may mga days na kakainin talaga yun ng mabilis. Daily. Kung naka-daily budget ka,
This one, I put a higher budget for 7 days. Naubos agad. Okay. Sabi ko nga kanina, kahit daily budget mo yon, may chance yun na kumain outside of your daily budget. Ipapakita ko sa iyo, Miss Dorothy, para ma-prove ko yung point ko sa iyo. Ayan. So, let's say, for example, this one. Itong campaign ko na to, i-isolate ko. Ayan. Kunyari, itong campaign na to, tapos meron akong ad set na, ito kasi binomba natin ito kanina ng 500. So, 500 talaga yung original na budget nito eh. Di ba? Ngayon, pag inano ko to, pag breakdown ko to, breakdown per day, kahit na 500 pesos yung budget ko dito na nakaset, may days ako na 204 lang yung inubos ni Meta. Meron akong 486. Sorry. Meron akong 486. Kamukha nito, 500 din yung daily budget ko dito. Meron akong 267. Meron akong 537. Naglumag pa siya ng 500. 502. So, hindi siya pare-pareho. Hindi siya pare-pareho ng ubos ng budget per day. Kahit na 500 yung sinet mo na budget, nagpa-fluctuate yan on a daily basis. 537, 549, 476. Ang mukha nito, 460, 521, 503, 516. So, hindi siya pare-pareho. Ngayon, kung alam mo naman sa sarili mo na 500 pesos ka per day, tapos times 7 days, dapat may 3,500 ka dun sa ad account mo. Gawin mo na siyang 5,000 para hindi ka nauubusan ng budget. Feeling mo lang yun na kinakain yung budget mo, pero in reality, meron talagang days na kakainin yung budget mo na mas mataas doon sa daily budget mo. Does that make sense? Kasi hindi siya pare-pareho nagpa-fluctuate siya. Sa real estate ads coach, how much ang usual cost per lead and cost per purchase? Depende sa binebenta mo, Miss Jella. Kung if you are selling high-end properties, most likely mas mataas din ang cost nun. If you are selling townhouses, probably dahil affordable siya, mababa ang cost per message nun. Does that make sense? Miss Marcel, yung pupunta po ng Tacloban, Leyte, dito po sa Ramen House. Yan. So, pupunta kami dyan. Papakilala ba ako, ma'am? Na ano? May libre bang ano dyan? Ramen? Yan. Yun. So, ganun po siya, guys. Again, it's all about numbers. The more chances of getting more clients or customers. The less inquiries you have, the higher the cost. Okay? Bakit tumataas yung cost? Kasi hindi lang naman ikaw yung nag-advertise kay Meta. Marami kayong competitors. Ipagpalagay mo na agad na pag nag-run ka ng Facebook ads, automatically, isipin mo na agad, sino yung competition ko? Sino yung competitor ko? Mas pinapaboran ba ni Meta yung ads ko or mas pinapaboran yung ads ng competitor ko? Ganun mo siya laging isipin. Paano ko matatarget yung audience ko? Baliktarin mo yung mindset ko, makakapag-create ng content na applicable doon sa audience ko. Yun dapat yung mindset mo. Ano ba yung mga ideal content na magre-resonate yung audience ko sa ads ko? Yun dapat yung mindset mo. Okay? So, before we end, guys, our 5-day challenge, hingi lang ako ng konting favor sa inyo. How was it? Okay? Meron akong isi-send sa inyo na form. Okay? Ano tawag dito? This form is basically anonymous yung ano mo dito, yung pangalan mo dito. So, let's say may responses na ako dito. Wala namang pangalan niya, kahit i-bash mo ako diyan, hindi ko malalaman kung sino yung anong tawag dito, send ng comments. So, I'm just gonna send it here sa Zoom. And then, yun. So, basically, just to give you a context, guys, I usually charge my client abroad $100 per hour. And we've been together in the next 5 days, at least
session. I'm supposed to charge you that one as well, but how was it, guys? Yung 499 na binayaran ninyo, sulit naman ba? I'd like your honest feedback. Kung hindi naman sulit, okay lang din. Walang problema. Again, I cannot please everyone. Kung na-appreciate ninyo, thank you so much. Kung hindi naman, okay lang din naman. Walang problema. Yung feedback form na sinend ko sa inyo, that's my way of checking if I'm doing a good job or not. If I'm doing a good job, then yung feedback ninyo ang importante sa akin. Yan lang. Okay, for those of you guys who wants to have a long-term, anong tawag dito? You want to learn more with me? So I'm inviting you guys to join my inner circle, yung Digital Scientist course. One-time payment lang yun, 10,499. And mayroon tayong bi-monthly coaching calls. And we also have a Telegram GC wherein you can ask me questions real time. All right? Maraming salamat guys for joining tonight. I hope to see you around. You can just message me or my page. Mayroon tayong forum. You can submit your questions. And thank you so much for joining. Maraming salamat. I'll see you around. Bye-bye.